Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako, si Coach Oli. Ako naman po, si Master Judea. At syempre, mga kababayan, ngayong gabi na ito, makakasama po natin ang veteran broadcaster na walang iba, kundi si Sir Jay Sonsa. Sir Jay Sonsa, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa inyong dalawa at sa milyon-milyon yung taga-subaybay at mga taga-subaybay ng SMNI sa buong bansa at sa buong mundo. Yun. Sir Jay, kamusta naman po kayo? Okay lang. Sa Bisaya pa nag-antros sa tumang kalipay. May balita ako sa iyo. Masaya. Masaya. Retired, but not tired. Living the American dream ba yan o Philippine dream? Living God's dream. Yon. Yan ang maganda, partner. Congratulations. Thank you, thank you. Sir Jay, may balita ako sa iyo. Meron daw galit na galit sa inyo, ha? Na isang manggugupit. Barbero. Nakatanggap ba kayo ng tawag? O sulat na ipinapatawag? Ala naman po. Wala natakot sa inyo, no? Sir Jay, no? May, hindi kasi, ang alam ko kasi ang iniimbita nila mga dalubhasa sa journalism, sa digital, sa new media, no? Hindi naman tayo dalubhasa sa new media. So siguro, tsaka vlogger, hindi naman tayo vlogger. Ako may page sa Facebook. Yun, doon ako naglalagay ng mga sa loobin ng isang hamak na magsasaka, isang retirado, isang senior citizen, at isang consultant sa maraming bagay na baka makatulong, no? Ganun lang naman, simpleng buhay na andito sa bukid. At may nabalitaan kami, Sir Jay, na pinatawag na daw po si Attorney Trixie at saka si Mark Lopez. Anong take nyo po dyan? Nabasa ko na naimbita sila, no? Siguro kasi magagaling yan eh. Magaling na abogado si Attorney Trixie, isang abogado, dating press secretary. So siguro marami siyang maitutulong sa sa Kongreso. Pero ako, kung gusto niyo pag-usapan yan, ang tingin ko diyan kasi useless eh. Kasi bakit? Unang-una, papatapos ng 19th Congress. They barely have less than 20 session day. Hindi mo maipapasa ang batas sa loob ng 20 araw. Correct. Di ba? Yung ang budget simula July tinanggap nila hanggang ngayon palpak pa, di ba? Yes, sir. O national budget na yon. So kung magsasaba ang layunin nila is in aid of legislation, I don't think there is, number one, there is no need. Kompleto na tayo kasi sabi nila, naririnig ko lang, no? Doon sa interview ni Aloha, ni Ali Soto, kay Mr. Barbers, ay gusto nilang magkaroon ng ayos. Unang-una, wala naman tayong kakayanan na iayos yan dahil hindi naman tayo ang may-ari ng X, hindi tayo may-ari ng Facebook, ng Meta, ng Instagram, ng Rumble. So wala tayong, hindi siya clown ng Philippine Republic yan ng Kongreso. So napakayabang naman natin na magpasa tayo ng alituntunin ng mga social media, hindi naman tayo kasali dyan, no? Private yan eh. O tsaka sa labas ng Pilipinas yan. So pangalawa, sabi ko nga, kung ang pagpaparusa sa mga kalabisan, no? Sa paggamit ng new media o social media, kompleto na tayo sa batas. Meron na tayong libel, meron na tayong cyber libel,
meron tayong oral defamation. In other words, everything is already in the revised penal code, no? Of course, maintindihan naman, hindi naman talaga abogado si Dan Fernandez. Siguro hindi niya alam yun, no? So, pwede nating excuse yan. Although ignorance of the law excuses no one, sabi nga ni Atty. Jimmy Bondoc, no? Yes. So, pagpapasensyahan na lang dahil hindi naman sila abogado eh. So, wala akong nakikitang clear and present and immediate need, no? For conduct of the public hearing, no? O in aid of legislation. Pero Sir Jay, Kasi ito nung panahon mo, matanong ko lang sa'yo, yung panahon nyo, Oo. meron bang ganitong klaseng harassment sa freedom of the press? Ako hindi ko masabing harassment eh. Ito'y actually prior restraint ito eh. Ito'y unconstitutional, ano? Kaya nga inalis yung Board of Censor nung araw eh. Pinalitan na lang ng MPRCB, ratings na lang. Kasi nga, undemocratic yun eh. When you censor somebody, magkakaroon ka ng prior restraint, hindi pa man niya ginawa, gusto mo na lagyan. Pangalawa, ang sinasabi, eto, ilang beses ko narinig sa kanila eh, dahil daw masyado na silang minumura na raw yung mga congressman, yung mga members ng Quadcom, di ba? Yun ang narinig ko eh. Hindi pwedeng magpasa ng batas para lamang pumabor doon sa ilang tao. Ang tawag dyan eh, anong tawag ito? Class legislation. Bawal po yun. Yes. O kung hindi naintindihan ng mga mambabatas yan, siguro, sabi nga ni Senator Tito Soto, siguro pag-aralan nyo muna yung sarili nyong rules and regulations. Kakahiya na kasi. Oh, actually, ano sila dyan, contradicting sila dyan sa class legislation na yan dahil kahapon napanood ko yung interview dito kay Chua na takot siya sa firing squad. At sabi niya, hindi tapat yung firing squad na yan kasi class legislation nga yan. So sabi ko, hindi ang class bakit hindi mo pagalitan si Dan Fernandez? Di ba? Yan yung inaano nila dyan, class legislation yun eh. Yung firing squad, unang-una, ang dapat ibalik nila yung death penalty muna. Bago yung firing squad. Kasi, ang firing squad is one form of death penalty which is not present now. Inalis na yan eh. So, ibalik muna nila. Yes. Ngayon, pag binalik nila, i-identify nila doon, ano ba yung mga klase ng penalty? Pag ikaw ba nasa drugs, ang violation mo, silya-electo man natin sanang turuan itong mga mambabatas. Pero it would appear kasi na kulang sila sa kaalaman, kaya kinakailangan natin silang turuan, no? Kasi mukhang hindi nila nakaligtaan siguro nila dahil masyado sila naging busy sa pag-fill in the blanks, no? Sa budget, no? Di ba? Sir Jay, no? Pero nakikita natin dito, Sir Jay, parang hindi umaakma yung kanilang mga trabaho doon sa posisyon na kanilang tinakbuhan. Kumbaga, di ba dapat gumagawa, ang mga mambabatas, ang trabaho niyan ay gumawa ng batas. Kaya lang, ang problema natin, hindi naman sila mga lawyer or anything na connected doon. Ang rason nila, meron naman daw silang technical committee na gumagawa or itong mga lawyer na hinahire nila. Bakit hindi na lang yung mga lawyer na hinahire nila, ang patakbuhin nila sa Kongreso, dumadaan pa sa kanila? Kaya ang problema kasi ito, Sir Jay, ang problema kasi ito, masyadong maninipis pala ang mga ano nito yung mga balat sibuyas, itong mga congressman natin. Kasi sinabi mo kanina, di ba, meron na tayong mga batas regarding dyan sa paggamit. Kompleto na tayo. Now, there's no need na magkaroon ng hearing. Ang tingin ko dito, nasasaktan talaga sila sa mga sinasabi ng mga vlogger. Sabi ko nga, kahit gaano katalim ang isang punyal, kung hindi ka naman tatamaan, hindi ka masasaktan. Sa tingin nyo, bakit kaya nila ginagawa ito sa kabila ng meron ng mga batas na na talagang umaangkop dito? Okay. Kung prangka-prangkang istorya, katangahan ang sagot, no? Pero kung lagyan natin ng konting rason, no? Yes, sir. Kunyari,
kunyari, stop tayo ni Congressman Fernandez o kaya ni Congressman Barbers, gusto nila makita ng tao na meron silang ginagawa. Kahit patapos na yung kanilang term. Like, remember, graduating karamihan sa kanila. No? Graduating si Dan Fernandez. Hindi siya makakabalik sa Congress. So, after this election, Governor yata ng Laguna, no? Nakita ko sa survey ng Laguna, pang-apat yata siya dun sa 4 na tumatakbo, no? Yes, sir. Tapos si Congressman Barbers, tapos na rin yung kanyang term, patapos na rin. Kaya yung asawa niya na hindi marunong magbisaya, yun ang tumatakbo ngayong congressman sa Surigao, no? Diyan, hindi makaintindi, no? Di kasabot ba? Di kasabot. So, si Abante naman, nangungulelat sa survey sa Manila. Si Valeriano, nangungulelat din sa District 2. Si Chua, kulelat din sa District 3. So, in all probability, they will not have another chance na sumikat, no? O magpasikat sa 19th Congress. Ngayon, ang tingin ko, si Congressman Barbers nasaktan doon sa nilabas ng mga newspaper sa Surigao. Na dahil doon sa pagkakasangkot ng kanyang mga kaanak, doon sa sinasabing pagkahuli ng mga droga na nakalagay sa tibag, no, lalagyan ng tsaa, dyan sa Liloan Seaport, no? Pero hindi naman siya binanggit na siya, no? Ewan ko bakit masama ang loob niya, no? Ito ay galing sa mga newspaper na local. Ang problema kasi, dahil ang media ngayon ay bukas na sa lahat, nakikita ng siguro mga vloggers from Manila, ng mga social media enthusiasts, naikakalat sa Jay. Naikakalat. Naire-repost nila. So, ako, halimbawa, naire-repost ko yung sa Surigao kasi taga Mindanao ako. No, nakita ko, may news pala sa maputol kita, Sir Jay, ha? Kasi wala akong alam dyan. Merong involved na droga dito kay Barbers. Wala akong kaalam-alam dyan. Pwede mo maikwento mo sa akin kung ano nangyari dyan? Naging headline ito na primero dito lang sa local, no? Na merong nahuli 200,000 ang halaga dyan sa no? Sa Liloan, sa Leyte, South Leyte. Ako napuputol. Nahuli nila Sir Jay? Sir Jay? Pakiulit. Medyo napuputol po kayo. Shabu. Oo. Hello. Yan, okay na. Sir Jay, eto pa, follow-up question doon sa tanong ni Coach Oli, follow-up question. Your next. Kumpirmado po ba na medyo may tawag dito, may kaugnayan kay Congressman Barbers, yung may-ari ng sasakyan at yung may-ari ng mga kontrabando na yon? Kumpirmado po ba? Ganito po yung lumabas sa istorya, no, sa news. Na yung PIDEA at saka yung local police sa Southern Leyte, nasabat nila yung isang sasakyan na puno ng karga ng shabu, no? Na nakalagay, yung sasakyan na yan. At sinasabi na ito ay iniwan ng driver, no, tumakbo yung driver, pero ang initial report ng police, ng PIDEA, yan no, sabi ng mga may kapangyarihan, ay pag-aari ng pamilya Barbers. So, yun ang sa news, no? Ngayon, ewan ko bakit siya nagre-react, no? Dahil yun naman ay binalita. Yun na nga. So, kung hindi totoo, kung hindi sa kanila, di palabas nila yung rehistro. Ilalabas natin, mga sinungaling yung dyaryo dyan sa Surigao, hindi naman pala totoo. Ngayon, kung totoo, mas malaki pa ipapaliwanag nila, di ba? Tayo naman, tinatanggap naman natin yung paliwanag, no? Kasi yung pinaglagyan, may negosyo
ng tsaa yung mga barbers. Ay. So Ano? yan. May negosyo Nilagay sa lalagyan ng tsaa. Nako po. Parang Ngayon, nagkakabit-kabit. bukod dyan, nagkaroon ng raid ang PIDEA doon sa isang hotel sa Surigao City na ang nahuli na bumabatak ng shabu ay mga kilalang hindi ko alam kung staff o kapamilya, kamag-anak nila ng mga barbers. Lumabas din yan sa dyaryo, sa balita sa Surigao. So, Sir Jay, kung ano po, wala pong kasalanan dito, yung mga media or walang kasalanan yung mga vloggers. Wala. Kasi yan po ay initial interview, initial report ng mga pulis. Ng may kapangyarihan. Yun. PIDEA at saka ng pulis. Oo. O di sana kung ipaliwanag nila, no? Kung sana. Pero Sir Nagpatawag Jay, siya ng press. bakit si Attorney Trixie tsaka si Mark Lopez ang pinatawag? Sila bang, binalita ba nilang dalawa ito? Hindi ko alam. At, Hindi ko alam. Sir Jay, no? Sa tingin ko napanood mo yung kay Alice Soto, no? May binabanggit siya doon na matandang dating news anchor daw. Ano masasabi niyo doon? Na nagpapakalat daw ng fake news. Hindi, ayaw lang niya akong pangalanan dahil unang-una, nagsasalita siya outside of Congress. Dahil pag pinangalanan niya ako, didimanda ko siya eh. Yun. Kasi matatapang yan pagka nasa loob ng Congress eh. Pero tingin mo, Sir Jay, ingat na ingat din sila eh. tingin mo, Sir Jay, kayo po ba yung tinutukoy noon? Parang ganon? Hindi, meron na, may na-save ako eh. Na nagpa-press con siya na akong pinangalanan niya eh. Na ang sabi niya, ako daw ang nagpapakalat. Isang linggo nang lumalabas sa mga lahat ng dyaryo sa Mindanao at saka sa Luzon, yung istorya. Ako naman, inano ko lang. Sabi ko, may ganito palang pangyayari sa Liloan, sa Southern Leyte. So, linawin lang natin, Sir Jay, ito po ang initial report ng mga pulis, tapos inilathala sa dyaryo hanggang sa napunta po kung saan-saan. At saka sa social media. Sa Visayas at saka sa Mindanao. At saka hanggang nakarating sa Luzon. Yan. Okay, so para malinaw lang. Ayan, kompleto ng litrato yan eh. Ang problema dyan, kung hindi sa kanila yung sasakyan, di ilabas nila yung rehistro ng sasakyan. At saka yung affidavit, non-driver. Kasi sinasabi yung nagmamaneho, kaanak nila eh. Tsaka Sir Jay, para sa akin po, Sir Jay, kung hindi mo naman talaga gawain yan, kung hindi ikaw yan, napakadali naman niyang itanggi. Magpakita ka ng ebidensya, di tapos ang usapan. Wala na tayong pag-uusapan, di ba? At saka imposibleng gawin na meron siya sinasabi, tinawag daw siyang drug lord. Wala. Hindi ko siya tinawag na drug lord dahil hindi ko nga alam mo, ito si Ace Barber, ewan ko siguro, baka sa tagal, nagkaedad na siya, nakalimutan niya. Dati kalaro ko pa sa golf ito dyan sa Camp Aguinaldo eh. Nung natalo siya unang congressman. Walang ginawa yan kundi mangharang sa golf eh. Mangharang sa pustahan. Sir Jay, natawa ako kanina doon sa tumatakbong asawa na hindi marunong magbisaya. Hindi, kasi tubong Makati eh. Sa Makati naman talaga sila nakatira eh. Parang ano yan eh, parang si Speaker Romualdez, na congressman sa Tacloban, pero sa Leyte, pero actually nakatira sa Forbes Park, no? Sa Dasmariñas. Totoo naman yan, di ba? Totoo naman. Wala namang fake news yan. Wala. Kaya nga sila, kasi sa kanila, pagka nasasaktan sila, fake news ang tawag nila. Ang sabihin lang naman nila paliwanag lang naman nila. Kasi unang-una, kaibigan ko siya. Ako, pagkakaalam ko, kaibigan ko siya. Dahil yung tatay niya talagang best friend ko. Si Bobby, no? Kapitan pa lang si Bobby. Magkaibigan na kami. Dahil laki ng naitulong ko rin sa kanya sa promotion niya noon. Dahil palagi ko siyang pinipicture doon sa TV Patrol. Nung bago-bago pala yung TV Patrol eh. So, ibig sabihin, hanggang parang... naging congressman. Hindi mo naman sinasabi na may utang na loob sila sa'yo. But nakwento mo lang. Nakwento ko lang. Ako'y nasya-shock. Dahil bakit siya parang sama na loob niya sa akin, ha? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Katunayan,
ang alam ko, magkaibigan kami dahil linggo-linggo magkasama kami naglalaro ng golf sa Aguinaldo. Yun. Oo. Sir Jay, itong Baka tungkol dito dahil kay... hindi na nila nagagamit, dahil no, nasa media ako, panayang sip nila para palagi silang palagi silang bida Oo. Mabalikan natin itong kay Barbers, no? Umuusad na ba yan? O parang yung dating nahuli na nagpadala ng... Nawala na lang bigla yung balita Hanggang wala ngayon, na, no? Tapos naglabas pa ng nakakatuwa nga yung PIDEA Naglabas sila ng in defense of barbers. Na imbis na developing story kung ilan ba yung kilo, ang grade ng shabu, yung mga wala. Ang sinasabi nila, hindi totoong pag-aari ni barbers yung sasakyan. O kung hindi totoo, kanino yung sasakyan? Ganun nga, hindi natin nalaman Tapos yung doon siya nahuli sa hotel, sabi nila hindi daw pero ang nakalagay na nag-check-in mga tao nila. Sir Jay, medyo mahiba po tayo ng balita, Sir Jay, kasi eto... Kaya natin yan kasi anong tawag nito? Bayaan mo siya, problema niya yan. Hindi naman natin problema yon. Medyo dito tayo, Sir Jay, sa may kaugnayan sa sikmura ng mga Pilipino. So, hindi pa rin nakakakuha ng anumang investment mula sa paglalakbay sa ibang bansa ni Marcos Jr. ang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas ayon sa pamunuan ng Maharlika Investment Corporation. Si Crislin Catarong magbabalita. Kailangan munang magtatag ng Maharlika Investment Corporation ng kredibilidad nito bago magbukas sa mga dayuhang mamumuhunan. Ito ayon kay Maharlika Investment Corporation President and CEO Rafael Consing Jr. Sabay iniulat na wala pang dayuhang kumpanya mula sa naging foreign trips si Marcos Jr. ang namuhunan sa Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Matatanda ang ipinagmalaki ni Marcos Jr. sa kanyang foreign trips ang pagkakaroon ng Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Sabay hinikayat ang iba't ibang foreign investors na mamuhunan sa bansa sa pamamagitan ng Maharlika Investment Fund. Nilagdaan bilang batas ng Republic Act No. 11954 o ang Maharlika Investment Fund Act noong 2023. Sa gitna ng pagsasabatas nito, marami ang nagpahayag ng pangamba na mauwi ito sa korupsyon at hindi tamang pangangasiwa sa pondo, habang ang iba ay may pag-aalinlangan dahil sa isyu ng transparency at accountability. Samantala, sinabi ng pinuno ng Maharlika Investment Corporation na umaasa siyang magkakaroon ng foreign investments ang MIC sa pagtatapos ng taon. Pero sa ngayon, ani Consing, kailangan muna nilang i-develop ang kanilang track record. There have been quite a number of queries coming potential foreign investors. But first, we need to develop our track record. Sa press briefing sa Malacanang, tinalakay ni Consing kasama si Department of Energy Secretary Rafael Lutilla kung paanong ang pamumuhunan sa sektor ng kuryente sa pamamagitan ng MIC ay magpapabuti sa transmission infrastructure ng bansa. Nitong Lunes, lumagda sa isang kasunduan ang Maharlika Investment Corporation upang magkaroon ng 20% stake sa Synergy Grid and Development Philippines Incorporated o SGP, ang holding company ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Pinaliwanag naman ni Lutilla na ang government investment sa transmission sector ay parte ng medium-term development plan ng gobyerno. So just to show you that after a transmission project is finished, it can actually contribute to lowering prices because it addresses the constraints, the transmission constraints that drive prices up. Ayon sa Malacanang, ito ang kauna-unahang investment ng Maharlika Investment Corporation. Sa kasalukuyan, ang Synergy Grid and Development ang may hawak sa mahigit 40% ownership interest sa NGCP. We are hoping to be able to sign the transaction documents within 90 days. And failing that, we have an extension of another 90 days, so a total of 180 days maximum. As to who will represent us, at the moment that's not been decided yet. So we'll defer to the wisdom of the board as to who will be appointed. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Crislin Catarong, SMNI News. Matindi itong balita na ito kasi medyo nakalimot tayo dito sa Maharlika Investment Fund na to. Kasi
alam mo, pinaiingay nila tong Quadcom, tapos parang nalusutan tayo nito dahil ito yung investment na tayo naglabas ng pera na sa ating expectations ay may babalik sa atin. Pero parang lumalabas, wala naman tayong nahihita rito. Anong petsa na? Meron na bang nagawang proyekto or meron na bang pumasok na negosyo? Ngayon, eto na naman sila, mangangako na naman, tapos hindi na naman matutuloy. Hanggang sa promises lang tayo. Sir Jay, anong take mo rito sa Maharlika Investment Fund? Ano ito, parang history repeats itself, Master Judea, no? Kusoli. Naalala nyo, bibigyan ko lang kayo ng konting background lang. Naalala nyo nung nagkaroon ng problema dyan sa kuryente sa Puerto Princesa? Yes, naalala ko pa yun, Ang Sir Jay. nagpapatakbo ng kuryente dyan, yung mga badge. Yung badge. Ngayon, dahil anong tawag ito, magastos daw para i-operate yan, binenta ng gobyerno. Panahon ni Pinoy ito, panahon ni Pinoy. Yes. Binenta ng gobyerno sa Aboitiz. Tapos, siyempre, pinagawa ng Aboitiz. Ganun ang negosyo ng private Nung mag-aayos na yung mga badge, nag-short ng kuryente sa Puerto Princesa, binili uli ng gobyerno yung binenta at sobra-sobra ng kamahal. Ganito rin ang nangyari. Yung gobyerno natin, ibinenta yung NAPOCOR, National Power Corporation, naging NGCP. Yes. National Grid Corporation of the Philippines. Na ang 40% may-ari yung Synergy. O yung Chinese company. Yes. No? 40%. Ngayon, inayos nila, pinaganda ang serbisyo. Private Ngayon, bumibili yung Maharlika Investment Corporation at much mahal, siyempre. Oo. Doon sa pag-aari na ng gobyerno na binenta at tapos ngayon bibili natin sa ubod ng mahal na naman. So sabi ko nga, history is repeating itself. Pero ang question dyan, plano pa lang yan, ha? Hindi pa wala pang katuparan yan. 190 days, plus 90 days, 180 days yan. By that time, tapos ng eleksyon. Sir Jay, eto nabanggit din dito yung mga travel ni President Bongbong Marcos at kung matatandaan natin, ginamit nilang dahilan itong Maharlika Investment Funds para makaakit daw ng mga investors. Pero sa nangyayari sa ating bansa ngayon, kali-kaliwa, may tinataga, may pinapatay, may nire-rape, may binabaril. Sa tingin nyo, may mag-i-invest kaya sa Pilipinas kung gano'n ang sitwasyon ng ating bayan? Kung foreign investor, kaya ang nangyari ngayon, tayo ang bumibili. Tayo bumibili, nag-i-invest doon sa pag-aari na ng gobyerno na binenta, no? Ngayon, kung inaasahan natin, foreign direct investment, siyempre, kung ako yan ang expertise ko, yan ang trabaho ko. Dahil ako, ang ginagawa ko, tigagawa ko ng feasibility studies ng mga nagninegosyo, ng mga dayuhan. Hapon, incheck, ganyan, no? Siyempre, pag nagtanong, alangan naman magsinungaling ka sa kliyente mo, di sasabihin mo, hindi yung climate, hindi angko, no? Kasi, unang-una, tingnan mo, dito na lang sa, anong tawag nito, kung sa Mindanao, nawala yung project na railway. So, problema yung malaki. Mabuting-mabuti kung sa Davao ka mag-i-invest dahil gumagawa sila ng tulay, gumagawa sila ngayon ng yung mga bypass na mga tunnel na pagkahaba. So, pwede, pero you cannot sell the Philippines as a whole, no? Yes. Kasi nga ang daming krimen, bumalik na naman yung mga pusher, yung mga tapos ngayon araw-araw ilan yung nakalagay sa social media na nawawala mga bata, kinikidnap, kinukuha yung mga organs, binebenta, di ba? Yes, sir. So, Sir Jay, hindi ka rin po pwede magsinungaling sa mga investors na, okay sa amin. Kasi... Hindi pwede kasi binabayaran ka Binabayaran ka? To prepare a feasibility study. Yan. And at the same time, siyempre, bago yan ipagkatiwala sa'yo, inaral na rin nila yan. Kasi magbibitaw sila ng malaking pera dyan Malaki. At saka, tawag nito, bukod doon yung corruption. Yun. Oo. Very pronounced In fact, tinanong ako ng isang kliyente ko, sabi niya,
if we go on a BOO o BOT, how much are they asking? Yun ang kagad eh. Kasi nung panahon ni Tabako, mag-i-invest pa lang yung kliyente kong Singaporean, maglalagay ng mango processing plant dito, hinihinga na ng 150 million eh. Grabe, no? Mag-i-invest pa lang yun, ha? Ano, Sir Jay, kasi yung may balita dati, kung naaalala ninyo, ito yung madalas mamasyal to si BBM. Alis ng ibang bansa, di ba? Sabi may mga bali-balita nun. Wala namang masama ron. Wala namang masama actually. Yung biyahe ng biyahe. Oo. Kung ang balita nun dati dyan, although hindi naman ako naniniwala, pero bali-balita yung kalat na nagsusubi na ng pera. Nagdedeposito na sa labas ng bansa. Tapos ito lumabas pa yung Maharlika Investment Fund, so nilalabas. No? So ewan ko, may nabalita mo yan. Sir Jay. Alam mo, hindi lang yan eh. Ang pinag-aaralan ngayong mabuti, at ito yung sinasaliksik ko pa, no? Yung, isipin mo ang Pilipinas na third world countries, nasa top 5 ng mga Bitcoin trader. Bilyon ang pinag-uusapan dyan in dollars, ha? O isipin mo ang Pilipinas, ang mga Bitcoin player dito sa Pilipinas, amounting to several billions of dollars. Sinong may mga ganung kalaking pera sa Pilipinas? I'm sure not the Taipans, no? Hindi sila Lucio Tan, sila Henry C. Hindi yan. Sila, anong tawag nito? Sila Robinson, sila Gokong Wei. Hindi nag-i-invest yan sa Bitcoin yan. Hindi kaya yung mga buhaya? Ewan ko kung sila, no? Pero sa tingin mo... Pinag-aaralan pa eh. Okay. Pero ang ini-invest kasi sa Bitcoin, parang sa wealth fund yan, no? Ang mga wealth fund, mga sobra-sobrang pera yan. Kaya tinawag na wealth fund eh. Yung Bitcoin, ganun din. Hindi ka maglalaro dyan dahil sugal yan eh. Yes. Kung hindi extra money yan. But the extra money is so much in billions of dollars. So, madami sino meron nun? Napakain yun. Sino meron nun? Sinong may ayuda sa bulsa? Yes. Di ba? Tsaka ito, Sir Jay, ang problema nga dito sa atin, sa bansa natin, sabi mo yung investment, di ba, sobrang pera natin yan. Sa tingin mo, sobra ba? Hindi ka naman mag-i-invest sa tingin mo ba? Pag hindi sobra eh. Sa akin, hindi ko masasabing sobra pera natin kasi utang tayo ng utang. Ngayong February, may uutang na naman tayo. Di ba? Alam mo, hindi, nakautang na. I-deliver na ngayong February. Yes, oo. Oo, 192 billion pesos worth. $3.3 billion, something. So anyway, Sir Jay... Inutang yan kasi ganito yan eh. Hindi lang ngayon ha. For the last 2 years, gumagastos ang gobyerno ng walang pera. In other words, nagde-deficit spending tayo kumbaga sa economics. Ang pera natin kumbaga sa pamilya, meron tayo 500 piso pero gumagastos tayo ng 1,300 a day. Grabe, no? Na makatuwid, inuutang natin yung mahigit pa sa kalahati. So, 2 taon na natin ginagamit yan ha, ginagawa yan ha. So anyway, medyo masalimuot pala ang kalagayan ng bansa natin ngayon, Sir Jay. Pero huwag kang aalis, Sir Jay, ha? Magbe-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis, mga kababayan. Magbabalik po ang programang Banateros. Nagbabalik po ang programang Banateros. Samantala, naniniwala ang isang geopolitical analyst na posibleng maapekto ang diplomatic relations ng Pilipinas at China ang panghuhuli sa Chinese national na si Deng Yuanqing kasama ang 2 iba pa na umano'y espiya ng China sa bansa. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. First thing that they should have done, the government, is hire a third party or independent expert to check all the devices para medyo objective naman ang dating mo. At hindi ka nagmumukhang gumagawa ng issue para lang may makuha ka panlaban sa China. Kasi in the Philippines right now, we're hyping up
xenophobia at of course the current administration has not a good walang magandang relasyon sa China. Iyan ang suhestyon ng geopolitical analyst na si Professor Ana Malinдог-Uy patungkol sa pagkakaaresto ng umano'y espiya ng China dito sa Pilipinas na kinabibilangan ng isang Chinese national at 2 Pinoy. Ani Malinдог-Uy, hindi maiiwasan na magkakaroon ng pagdududa ang publiko sa naturang usapin, lalo't hindi nga maganda ang trato ng kasalukuyang administrasyon sa China. Sa kabilang banda, naniniwala ang geopolitical analyst na nagkakaroon ng mga irregularidad sa ginawang paghuli sa umano'y Chinese spy na si Yang Qingdeng. Ang problema pa dito sa kaso, how they handled it is the case against Deng is being sensationalized in media, trial by publicity, walang due process. At ang pinakamahirap dito is yung denial of consular access that violates international agreements, particularly the Vienna Convention on Consular Relations of 1963. Nakasaad sa Article 36 ng Vienna Convention on Consular Relations in 1963 na ang isang banyaga na nakadetain sa ibang bansa ay may karapatang makipag-usap sa mga konsulado nito para sa legal at diplomatic support. Kaya naman, Ani Malinдог-Uy, itong denial na to of consular access to Deng represent a breach of this obligation by the Philippine government under Marcos Jr. presidency. I don't have anything against trying to respond to this kind of issues in the country. Pero how you handle it is very important. Samantala, dahil sa mga isyong ito ay ikinababahala ni Malinдог-Uy ang magiging epekto nito sa diplomatic relations ng China at Pilipinas. Yun nga ang ina-expect ko kasi it's a golden anniversary between the two countries' diplomatic relation na dapat ang mga ganitong issue hindi siya dapat hinahype or sinisensationalize. And this is being handled in a way na maganda, nasa tama at nasa proseso at may due process. Kasi pag hindi mo ginawang mabuti ito, it impacts really the diplomatic relation na ngayon pa, na 50th anniversary, na supposedly we should be doing something to celebrate the 50th anniversary of the diplomatic relation. Pero it seems that the government doesn't care na if 50th siya o hindi. Kasi parang wala naman silang balak. At ngayon, lalo pang hina-hype up itong gitgitan ng 2 bansa dyan sa South China Sea na area. Nito lang nakaraang araw ay nagpasaklolo na si Noemi Deng, ang Pilipinong asawa ng naarestong pinaghihinala ang Chinese spy sa Filipino-Chinese community leader Teresita Angsi. Iginit nito na hindi daw spy ang kanyang asawa at dapat na itong mapalaya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Malupit itong balita na ito. Alam nyo, sa katunayan, hindi ko sinasakyan itong balita na ito dahil nakukornihan po ako dito. Isipin mo, anong i-spy sa atin ng Chinese? anong maihita nila? Ang layo na ba natin sa katotohanan? Nakita nyo na ba ang China at ang Pilipinas? Dapat nga matuto pa tayo sa kanila. Ito'y hindi pagiging pro-China. Pero tingnan nyo naman ang development ng China compared sa atin, tapos mag-i-spy sila dito. Anong matututunan? Alam mo, this is a cheap shot. Again, trial by publicity, para pagtakpan, huwag po nating hahayaan ang mga issue na pagtakpan yung totoong issue, which is the blind items. Dapat yan ang at may inamin na ni Kimbo na mayroong blank space, may blank item. Marami blank items, napakadami nun. So dapat may managot dyan. Sinabi nila wala. Sinabi ni Risa, sinabi ni Cheese, ang dami nagsabi. Tapos ang pag-uusapan natin, Chinese spy. Pambira. Ganyan po katindi ang ating gobyerno sa... kaya nga pinaiikot-ikot nila. At kanina nabanggit ni Sir Jason sa yung... kasi ito na yung parang last huran itong mga kongreso natin Tapos yung iba mukhang matatanggal pa, mukhang matatalo. So gusto nila magpasikat ng bago. Pero again, gagamitin nila para may mga pagtakpan yung blank items. Pero parang sa tingin ko nagkamali sila. Dahil kung gusto nilang magpasikat,
hindi dapat si Atty. Trixie at saka si Mark Lopez inimbita nila. Alam naman nating matatalino yan. Baka lalong bumaligtad at magkabuhol-buhol yung dila ni Dan Fernandez dyan. I mean, obviously, matatalino tong mga taon to. Dapat medyo nag-imbita kayo ng hindi kasing talino nila. Yung pwedeng paglaruan ni Dan Fernandez. Pero dito, delikado sila. Sir Jay, ikaw, anong masasabi mo dito sa ating Chinese spy? Binanggit mo yan. Kasi worried ako actually. Worried ako, Coach, no? Gawa ng, ang balita, minaltrato nila yung suspect, no? Tapos pangalawa, unang-una, nung mag-umpisa tayo doon sa mga gadgets na pinakita nila, Diyos ko po, 19 kupong-kupong pa yun. Mga anong tawag nito? Mga ginagamit sa text blast. Nung unang nangangampanya pa, nung may mga kliyente pa akong politisyan, sa Mindoro, sa Samar, ginagamit namin yung mga equipment na yun, pang text blast. No? Kaya very familiar sa akin yung... Pangalawa, dito sa yung hindi man lang binigyan ng pagkakataon madala o makakuha ng abogado itong mga ito. Alam mo, pag binalikwasan tayo ng China diyan, doon ako worried. Halos kalahating milyong Pilipino ang nasa China, Hong Kong, Macau. Singapore pa. Singapore pa. Imagine kung gawin din nila sa ating yan, sa mga OFWs natin, sa mga Filipino expats, naetot na. So, pangalawa, nakakatawa. Isipin mo, sabi nila, nahuli daw nila, umakyat sa puno ng nyug. Ang lupit ng spy, no? Alam mo, yung China, mas advanced pa sa Amerika yan sa digital, sa tawag nito, sa AI, kahit na sa 5G, nauna pa sila dyan, sa electric, sa vehicle. Alam mo, parang napaka-imposible, no? Kaya kung gagawa man lang kayo ng mga bagong script para mapagtakpan yung itong budget na which is, thank you nga pala kay Congresswoman, anong tawag nito? Kimbo, no? Ayan, kay Stella, kasi inamin niya na mga staff lang nilang gumawa, which is, dito na. Kaya nga, sabi ko nga, nag-uusap-usap kami rito sa Davao, yung mga nag-file lang kasama sa nila Congressman Ungab dyan sa pagpapile sa Supreme Court. Sabi namin, wow! Eto, yari sila lahat dito, bilanggo sila lahat. Yan. Tama, Sir Jay. Parang parang ginastify ni Stella Kimbo, ni Congressman Stella Kimbo, yung mga inilabas ni Pangulong Duterte at saka ni Ungab. Parang pinatotohanan niya. Correct. At saka hindi lang yun, nagturo pa. Correct. Yung tinuturo niya, deny and deny. Si Senator Cheese. Yan. Kasi sabi niya, ang nagpili in the blanks, taga-Senado eh. Correct. So di na, naloko na. Ilan lang naman ang taga-Senado na nandun? Kung hindi si Senator Grace po, si Cheese Escudero. Hindi ba? Silang kumakatawan sa House. Finance. Dahil wala si Martin doon Romualdez Si Ko at saka ito sila Estela, yung grupong yon. No, tapos dito naman sa kabila, yan si Grace po, si Cheese Escudero, yan sila yung mga diyan. Sir Jay? Sir Jay, itong pag-akyat nila Attorney Vic dyan sa Korte Suprema, anong masasabi mo dito? Kung halimbawa, katigan sila ng Korte Suprema, anoong mangyayari? Ang mangyayari dyan, hindi naman mapapasama ng gusto yung gobyerno Ang gagawin dyan, i-declare unconstitutional yan, siyempre, no? Pag unconstitutional yan, marami kasing marami kasi yung prayers doon, no? Unang-una, maparusahan yung lahat na naggumawa ng mga insertions, ng mga fill in the blanks, no? Kasi, criminal yun no? Pangalawa, yung budget itself, ibabalik yan. Ibabalik sa Kongreso yan para ayusin sila. In the meantime, para hindi yung gobyerno, hindi hindi ma-paralyze. Magre-reenactment sila sa budget. Reenacted budget ang gagamitin nila. Which means, kung ano yung budget noong 2024,
yun muna ang gagamitin until such time na makapagpasa ng bago na tunay na budget. Yun. So, which will take another 6 months or more. Nako, medyo... Dahil ang problema natin, mag-eleksyon eh. Medyo matagal-tagal pa yan, Sir Jay, no? Pero dapat, ipanalangin natin na gano'n na mangyari. Kasi may mga insertion, Sir Jay, na mga dinagdag sila doon. So, pagka nagkaroon ng reenactment or dineclare na unconstitutional, so may babalik sa kaban yung pera. At i-realign ulit sa gagawa ng panibagong batas. Parang gano'n. So, ibig sabihin, hindi nila magagamit yung pera para sa eleksyon. Parang gano'n. Mga akap-akap, hindi nila magagamit kasi ang pairalin kung ano yung budget noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon, halimbawa, hanggang doon ka lang, hindi ka pwedeng, walang bagong akap, walang bagong AX, walang bagong tulay, wala basta kung ano yung mga dati na para lang magtuloy-tuloy yung gobyerno. Kawawa sila doon, Sir Jay. Wala silang gagamitin sa eleksyon. Mag-e-eleksyon pa man din. Hindi nyo bibigyan ng pera. Kaya nga sila Kaya nga kung ano-anong pagtatakip ang ginagawa nila. Merong threesome. Sipin mo dati quadcom. Ngayon threesome na. Pabastos ng pabastos yung mga terminologies eh. Diba? Threesome na. Quadcom eh. Mula sa quadcom ngayon, sila naman nagbinyag niyan. Threesome daw. Sipin mo kung threesome, no? Sila may sabi niyan, Sir Jay, ha? Sila may sabi niyan. Hindi naman tayo nag-invento niyan eh. Threesome, tatlong committee. Ang problema kasi, Sir Jay, dito sa tingin mo, ayaw ka sa akin dito, masyado silang, naging complacent, masyado silang naging panatag na okay lang yan, wala namang magagawa yung mga yan. Ang problema nila, may Duterte, tsaka may ungab na lumabas. Hindi, actually, hindi, kahit na wala sila eh. Ang problema, sila ang gumawa na sarili nilang problema eh. Ibig kong sabihin, Sir Jay, kung halimbawa, kahit may problema, makagawa sila ng problema, nasanay sila na nalulusutan nila yung problema. Ngayon, sa puntong ito, hindi nila malulusutan. Binabraso nila nung araw eh. Diba, nag-ingay si Marcoleta, tanggalin yan. Hindi na yan deputy speaker. Pero miyembro pa siya, tanggalin pagka-miyembro. Ganun ang mga estilo nila eh. Diba? Nag-iingay si Pulong, alisan ng yan. Nag-ingay yung Duterte Youth si Cardema, tanggalin niya. Ganun ang estilo nila eh. Alam mo, sa tagal kong kumocover sa Republika ng Pilipinas, ngayon lang nangyari yan. Alam mo, Sir Jay, sana hindi ako patawag dyan sa threesome na yan. Ayoko talaga. Ayoko talaga dyan. Matalino ka pa naman. Mga matatalino pinapupunta dun eh. Pero Sir Jay, ulitin lang natin I don't think na number one, kung in aid of legislation, wala nang oras. Para magpasa ng batas. Wala na sila riyan eh. So, exercise impunity. Hindi kailangan kasi kompleto na tayo sa revised penal code ng lahat ng pwedeng... Correct. Pwede ka mag-file ng libel, cyber libel, slander, oral defamation. At ito maganda riyan na Coach Oli, Master Judea. Sir. Kalalabas lang ng desisyon ng Supreme Court. Ang doktrina ng Supreme Court, pag ikaw nagtatrabaho sa gobyerno, kahit na sinabi pang pinaglika sa sama ng loob, slander at saka oral defamation, wala yan. Hindi ka dapat naapektuhan dahil kasama sa paglilingkod sa serbisyo yan. Hindi ka dapat balat sibuyas dyan. Yun ang desisyon ng Supreme Court eh. Hindi. Nakakaya nga, Sir Jay, may desisyon na pala ang Supreme Court. Bakit pa? Ulit-ulit pa nilang ipinagpipilitan. Basta, eto Sir Jay, si Coach Oli hindi pupunta sa threesome dyan sa Kongreso. Kung sa ibang lugar daw, pwede pa. Yung threesome. Ako sa tanang buhay ko, naging makasalanan din ako pero hindi ko nasubukan mag-threesome. Iba sila ngayon, Sir Jay. Medyo, nagiging na tayo eh. Nag-i-evolve ba? Nagiging moderno na kasi. Kaya nauuso na sa threesome tuloy. Napunta tayo sa threesome tuloy, Sir Jay. No comment ako dyan. Hindi kasi, binabasa ko yung invitation kay Trixie, yung pinablish niya, saka yung kay Mark. Walang not even in aid of legislation eh. Walang nakalagay doon.
yung hearing, walang nakalagay na meron sila ipapasang batas. Nako. Ang reference lang nila, yung privilege speech ni Mr. Barbers, no? Na what for? Yan na nga, Sir Kasi Jay. kung offended ka, at sa tingin mo na ano ka, slighted ka, you can always go to court. Di ba? Yes. That's right, Sir Jay. Kasi kung halimbawa, offended ka at may nagawang, halimbawa, may libelous na nasabi sa'yo, you can always go to court, file a case, tapos. Di ba? Sabi ko nga, ang dami nila eh. Libel, cyber libel, oral defamation, slander by deeds. Ang dami. Pero ako, sa aking opinion dito, Sir Jay, ito talaga ginagawa lang nila para, ito ay parang warning shot sa mga vloggers na manahimik kayo kasi ipapatawag namin kayo. Pero nagba-backfire. Maraming naghahamon na ipatawag sila. Oo. At saka ako, kahit patawag kung mag-imbita sila sa akin, ako, anong tawag ito? Sasagot ako eh. Sabihin ko, sige, wala namang problema. You want to call my expertise and my experience? Come on, send me the ticket. Send me the hotel voucher, the airport transfer, at bayaran niyo yung honorarium ko, 125,000. I'm announcing it in public, 125,000 per hour. Para makapag-share ako ng laman ng utak ko para madagdagan yung nasa utak ni Dan Fernandez. Tama naman, Sir Jay. Tama naman. Kasi tinuturo ko yan eh. Tinuturo ako sa Southeastern College eh. And then, saka, Sir Jay, meron ngayon tinatawag na home, ano tawag dito? Home for the aged. Home for the, hindi. Yung tinuturuan sa bahay. Ano ba tawag doon? Homeschool. Homeschool, yan. Home study. Home study. Parang gagawin mo, home study. Tuturuan mo sila. So, may bayad yun talaga. Pero baka, Sir Jay, papaliguan kayo ni Sir Dan, ni Dan Fernandez. Hindi lang yon. Number one, meron silang pera sa bawat, alam mo ba, bawat hearing, may pera yan. Yun. Yes. So, dapat, kaya nga yung sinasabi ni Mr. June Abines, no? Na, padala nyo ako ng ticket, lahat. Kasi may pera yan. Alam mo ba, bawat committee, bawat congressman, merong mahigit 1 milyon isang buwan. Nako po. Na legislative research allowance. 1 milyon isang buwan? Yes. Ang senador, 3 million. Saan nila kinukuha yon? Hindi, kasama sa budget nila. Yun ang inaaprobahan nila eh. Di ba nagtaka ka, ilang bilyon na yung tinaas sa House ngayon? 12 billion? Hindi namin, alam yun, Sir Jay, ha? Pera pa yun sa akap, ha? Pero wala pa yung hearing dyan. Wala pa yung mga ano. Sa research lang yun. Yan. Sa research lang yun. Kasama yun. Kaya pagka, yan, meron kang panukalang batas na gusto mong ipasa, magpa-public hearing ka. Dapat yan, binabayaran mo yung mga resource person. Kasi professional yan eh. Yes. Tama, dahil congressman ka na kulang ang kaalaman mo, gusto mong walang masama eh. Kasi nga, kaya ka nga binigyan ng allowance eh. Para matulungan ka sa pagpapanday ng matitinong batas. Tama yan, Sir Jay. But anyway, Sir Jay, balita ko, maraming umiepal-epal dyan sa, tawag niya, Chinese New Year ng mga kandidato ngayon na hindi mo naman makikita dyan pagka walang eleksyon. At samantala, hinimok ni Vice President Sara Duterte ang publiko na yakapin ang diwa ng pagkakaisa. Kagandahang loob at pagtutulungan kasabay ng selebrasyon ng Chinese New Year. Nananawagan naman ang isang Filipino-Chinese community leader na huwag kalimutan na matagal ng mayamang ugnayan ng Pilipinas at China nagsimula pa noong mga sinaunang panahon. Iyan ay kabila ng mga isyong kinaharap ng dalawang bansa. Si Jason Rubrico nagbabalita. Sana matandaan natin ang ating pinanggalingan, no? Mula panahon bago pa dumating ang mga Kastila dito, ang ganda na ng relasyon ng mga Chino sa mga Pilipino. We work together, we traded together, we help one another. Yan ang binigyang diin ni Filipino-Chinese Community Leader Teresita Angsi ngayong Chinese New Year na dapat balikan at alalahanin ng bawat isa ang matagal at mayamang ugnayan ng mga Pilipino at mga Chino. Yan ay sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng China at Pilipinas, kabilang narito ang pinag-aagawang mga teritoryo sa South China Sea. Aniya,
dapat isantabi muna ang hindi pagkakaunawaan at mga isyong nagdudulot ng sigalot dahil mas mahalaga na mapanatili ang magandang ugnayan ng dalawang bansa. People to people, we should maintain this friendly relationship. Sana bumalik tayo sa ganung panahon na may respeto sa isa't isa. Our government should understand that no matter what the differences are, the ties that bind us together are equally important. We should not set that aside. Hinimok ni Si ang publiko na bisitahin ang Bahay Chinoy sa Intramuros, isang museo na naglalaman ng mga exhibit tungkol sa kasaysayan at kontribusyon ng mga Chino sa bansa mula sa kultura, pagkain at kaugalian. Dito aniya mas maiintindihan ng bawat isa ang kasaysayan ng magandang relasyon ng dalawang bansa na nagsimula noong mga sinaunang panahon bago pa dumating ang mga Kastila. Tampok din sa museong ito ang mahaba at makulay na kasaysayan ng relasyon sa kalakalan sa pagitan ng China at Pilipinas. The Spaniards came here, the British came here, the Americans came here, the Japanese came here in their gunboats. Only the Chinese came here in their merchant vessels, bringing trade goods, bringing their culture, bringing the richness of their technology. No? Bakit kinakalimutan natin ang mga ito? Nagpabot din ng mensahe si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Chinese New Year kung saan kanyang binibigyang diin ang diwa ng pagkakaisa, kagandahang loob at pagtutulungan na siyang sumasalamin aniya sa okasyong ito. As we celebrate this joyous occasion, let us embrace the spirit of generosity and harmony that defines this season. This vibrant time not only honors our rich traditions, but also highlights the strong bonds of collaboration that enrich our heritage. Binigyang diin din ni VP Sara ang kahalagahan ng diwa ng bayanihan at habag sa pagpapanatili at muling pagtuklas ng masigla at makulay na pamanang nagpapalalim sa ating ugnayan ng pagkakaibigan at kooperasyon. And whatever lies ahead this year, may we face every challenge boldly with the same diligence, resilience, and hard work, which all communities are known for. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Wala ka, BP Sara, pro-China ka, pro-China, pro-China. Yan na naman ang iisipin ng mga makikitid ang utak, no? Ako, isa lang ang alam ko. Dating administrasyon, nakaraan na administrasyon, o dating-dati pa wala tayong problema sa China. Ngayon, administrasyon, meron tayong problema sa China. Hindi ko alam bakit bigla-bigla na lang na nagkaganito ang ating bansa. Una, problema sa WPS. Ngayon, espiya naman. Bigla nating inaaway ang China. Wag naman sana natin awayan ng isang grupo o ang isang bansa dahil hindi natin kayang makuha ang amor ng taong bayan. Gumawa tayo ng maayos, gumawa tayo ng maganda, pagsilbihan natin ng bayan, hindi natin kailangan awayin ng China. Sa katunayan, sa ngayon ang nagbibigay pa nga ng problema sa atin itong Amerika dahil nilalagay tayo sa alanganin dito sa EDCA na ito. Diba? Sino bang nagsumakop sa atin? China ba? Diba? Oh. Buti na lang nanalo to si Trump at baka i-pull out na itong mga EDCA na ito at titigilan na nitong ating bansa ang dila sa puwit na itong mga kano, itong mga politiko na mga kano kasi wala na naidudulot ito eh. Alam mo sila na lang eh meron nga kasabihan, may nagsasabi nga na kaya ito'y inaamo. Hindi ako naniniwala dito pero ito yung mga nababalitaan ko at ito yung mga sinesend sa akin. Kaya naman daw ito'y inaamo ni BBM dahil para yung kanyang mga kaso doon ay hindi mabuksan at yung kanyang mga naka-hold na account doon ma-open. Sabi ko hindi ako naniniwala doon. Kasi ang mga Marcos hindi diktador, hindi uto-uto at hindi magnanakaw, no? Pero balita kasi 'yon. Ngayon, sa wakas, mukhang makakalaya tayo dito sa mga Amerikano na sunod-sunuran itong ating gobyerno. So, hindi po China ang problema dito. Sir Jay, kayo po, ano masasabi nyo dito?
Problema ang China. Oo, kasi simula nung nakipag-matigasan yung Marcos administration sa pamamagitan nila Tariela, nila Powell at kung sino-sino pa, lahat ng export namin, mga magsasaka, lalo na dito sa Katimugan, sa Mindanao, canceled lahat. No? Yung saging na dati number 1 tayo sa buong daigdig, ngayon pang-4 na lang tayo. Yun. Yung order ng China, kinancel lahat. Pati yung durian, kanselado lahat. Pineapple, kanselado lahat. So, anong tawag nito? Kaya, yan ang napapala natin sa ginagawa ng ating mga namumuno. No? Hindi nila tinitingnan yung epekto nito hanggang sa mga magsasakang katulad namin. Apektado kami. No? Ngayon, marami kasing talagang dapat pagtakpan dahil ang daming problema susulpot Master Judea, Coach Oli. No? Yes, sir. Number 1, ini-expect natin mga kalahating milyong Pilipino galing Amerika uuwi dito na posas. Nako. Oo, kasi nagigpit na sila. In fact, meron ng 24 ang isinakay kung hindi ako nagkakamali kanina, no? Tapos may 80 pang kasunod yun. Talagang yung lahat ng mga illegal na Pilipino na mga kasama ni anong tawag nito, ni Eric Sylvester, no? Eric Sylvester. Pauwi na sa Pilipinas. Oo, kasi ngayon ako nga ang payo nga mismong ang mga kausap ko yung mga taga New York Consulate, no? 2 days ago. Ang advice talaga nila, magkusa na yung mga Pilipino kasi alam mo ba, Coach Oli, halimbawa ikaw nag-TNT ka ron, ano? 20 years, palagay natin. Ang dami mong naipundar na, bahay, lahat, no? Wala kang madadala yan. Pag nahuli ka ng ICE, no? Ng immigration, pag nahuli ka, kung ano lang nasa katawan mo, yun lang ang dala mo. Nako. Yung mga bahay mo, mga bank deposit mo, mga alahas mo, wala iwan lahat yan. Forfeited lahat wala kang madadala. Pero kung magkukusa ka, unang-una mapupunta ka sa embassy natin para yung document mo, kasi overstaying ka na para magawa nila ng paraan. Ito'y payo ng mga taga-consulate natin, para magawa nila ng paraan, para maayos ka makauwi. No? Yes. Maayos mo, ma-transfer yung mga pera mo siguro sa bangko, kung ano man yun. Ito'y tulong actually, hindi sa pag-aano sa ating mga kababayan na walang papeles, undocumented. No? Kasi marami dyan, undocumented nila, anong tawag nito, ampaw. Yan. Hindi, iba, yung ganon, Pekinese. Sir Jay, hindi ba dapat wala tayong kinikilingan katulad nung sa panahon ni Pangulong Duterte? Kaya lang ngayon kasi ang nangyayari, parang yung leaning natin kitang-kita na hindi dapat sana kung sino ang makakapagbigay sa atin ng tulong para sa pag-unlad ng ating bansa, nandun tayo. Kaya lang nakukulayan, Sir Jay, dahil dito sa mga leader natin ngayon na walang alam, kundi magpayaman siguro na magpayaman. Ang tawag ko nga dito sa atin ngayon, sa bansa natin, para tayong eroplanong hindi makalipad dahil maraming pabigat, no? Maraming pabigat, maraming nagnanakaw. So, kailangan talaga na magbawas tayo ng pabigat. At ang problema nito, yung susi daw nawawala, hawak pa ni Pastor Kibuloy, papunta pa lang dyan sa Senado. Oo. Sir Jay, last... Mabuti binanggit mo yan. Sige po, Sir Jay. Mabuti binanggit mo yan kasi nag-imprenta sila ng bagong balota simula kahapon o nung isang araw, no? So, nabago lahat, tapos may nag-withdraw. Tapos mayroong nag-insert. So, ang importante, tandaan na lang natin yung talagang mga apelido na tunay na apelido, hindi yung pinagawa lang sa korte, yung talagang apelido. Halimbawa, Kibuloy, no? Letter Q. Hanapin nyo kaagad doon kung boboto kayo. Sabagay, lalabas pa yan. Meron pa tayo. Ang actual campaign period will start on February 11 pa. Yes. No? So, tayo bilang public service siguro, ginagawa na natin ngayon, no, yung sa sukatan ninyo sa Banateros. Kami naman sa private capacity namin, starting February 11, magsisimula na rin kami sa mga broadcast natin sa new media platform. Sa mga individual YouTube channel, Rumble, Instagram, Facebook.
para ma-educate natin ang ating mga kababayan, no? Tama. Madagdagan yung ginagawa ng SMNI sa sukatan. Doon himay natin. We will go on once, twice, 3 times a day habang papalapit yung para lalo pa nating may mga nakasubukan na ba itong mga taong ito, may kakayanan ba, may pinag-aralan ba, hindi ba ito attorney Google lang, no? Yung mga ganon. So umpisahan natin, pero tandaan natin yung mga apelido. Halimbawa, apelido M, Marculeta, ganyan, no? Or B, Bondok, yan, ganyan. L, Lito Lapid. Yung mga ganon. Boto mo ba yun? Ayoko. Nagtatanong lang ako, ha? Hindi, Sir Jay. Sir Jay, anyway, Sir Jay, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Karangalan ko maging bahagi ng Banateros. Ito yung ito yung isa sa nalalabing may sandigan ng katotohanan sa new media, no? Yan. So, muli, Sir Jay, maraming salamat po at sana magkita-kita pa ulit tayo muli at dito sa Banateros, okay? Maraming salamat, Coach Oli. Salamat, Sir Jay. Actually, thank you. Gusto pa namin makasama siya pero kulang na kami sa oras, no? Isang payo lang. Maawa naman kayo, wag nyo naman si Lito Lapid. Bihira naman. May sasabihin ka pa. Actually, ako okay na partner at masaya yung kwentuhan natin, hututan dila natin ngayong gabi. At yon, Sir Jay, pag si Sir Jay talaga kausap mo, marami kang matututunan dito. Meron palang patrisam doon sa Meron. Okay. Kita-kita po tayo uli, mga Banateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. Ako naman po, si Master Judea. Para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banat sa'y walang makaka